para sa mga batang manunood. Sobrang galit nga ni RJ dito kay Carlos ay hindi na naiwasan na suntukin nga ito sa mismong bachelor party niya. Kaya medyo nagkagulo ang lahat. Ngunit naawat din naman siya nitong si Michael at si Doc Javier. Subalit ang ipinagtataka nila kung bakit ano kaya ang dahilan ni Doc RJ kung bakit nagawa niyang suntukin itong si Doc Carlos. Naghihinala na rin itong si Doc Javier. Samantala, nang umalis na nga itong si RJ dahil napaalis na rin nila, ay akala natin ay tapos na nga ang galit nitong si Doc Carlos dahil sinabihan lang nito ang mga kaibigan na pagpasensyahan umano dahil may pinagdadaanan lang itong si Doc RJ. Subalit may pinaplano pala itong si Doc Carlos. Tayo na nga itong si RJ dahil nag-aantay na siya ng sasakyan. Ngunit napansin niya na may isang bullpen na nadala pala niya galing dun sa party na yon. Nung makita niya ang bullpen na yon ay pagmamayari pala ni Doc Carlos kaya tinapon niya agad yun. Ngunit sa di inaasang pangyayari, ito ngang si Doc Carlos ay nag-disguise. Ang jacket ng isang waiter ay hiniram niya at doon nga ay nagtakip siya ng kanyang mukha. At sakto namang nakatalikod itong si RJ kaya may daladala siyang bote. Ngayon ay bigla na lamang pinukpok niya ito sa ulo. Ito namang dumating nga itong si Annalyn. Galing pa nga sa kanyang trabaho at alalang-alala nga ito sa kanyang ama dahil alam niyang susugod ito sa naturang party dahil alam niyang galit na galit ito kay Doc Carlos. Kaya naman naisugod agad sa ospital itong si RJ, ngunit may isang bagay nga na napulot itong si Annalyn. At ito ngang ballpen ni Doc Carlos. Ngayon walang ligtas si Doc Carlos sa kanyang ginawa kahit nagtago pa siya o hindi man siya nakita nitong si Annalyn. Dahil ang ballpen ang magpapatunay na talagang sinaktan niya ang kanyang ama at talagang ibang klaseng tao nga to at nananakit. Dahil hindi nga nakumbinsi ni Lynette itong si RJ ay siya na nga lang dumalo sa dinner ng kaniyang pamilya. Masaya silang nagkukwentuhan at sinabing pabayaan na lang umano itong si Ebeng dahil marami nga ang pinagdadaanan. At alam ni Lynette ang rason kung bakit ayaw ni RJ na makasama siya dahil umiiwas siya dahil ito nga si Doc Carlos ay madalas nagsiselos kapag nakitang magkasama si RJ at si Lynette. Maya-maya pa nga ay biglang dumating ang bruhang itong si Moira at may dala-dala itong mga tira-tirang pagkain. Inalok ito sa kanyang mga mortal na kaaway. Sinabihang bagay umano to sa kanila dahil umano mga tira-tira sila ng Apex. Hindi nagustuhan ni Lynette ang ginagawa nitong si Moira. Sinabi nito na kung bakit ayaw pa niyang tigilan. Ito ngang si Lolo Pepe at si Giselle gayong nakuha naman niya ang lahat. Hindi pa ba daw sapat na nasa baba na sila at ngayon ayaw pa rin niya itong tatantanan? Hindi nakapigil si Lynette sa kanyang galit dito kay Moira. Kaya naman tinapon niya ang daladala niyang tirang pagkain sa kanya. Subalit mayroon nga siyang naging harang ito ngang payong. Dito sinabi niya habang nakatawa na hindi daw siya kailanman maiisahan dahil lagi daw siyang advance mag-isip. Na siyang dahilan kung bakit siya ang nagwawagi. Sinabi niya sa lahat na wala daw sinumang makapagbabagsak kay Moira dahil siya daw ang laging nananalo. Subalit natapilik ito at napahiya dahil nadapa nga ito at bumagsak nga siya. Nagtatawanan ngayon itong si Moira ni na Lolo Pepe at nitong si Giselle maging itong si Lynette dahil kinarma nga siya sa kanyang ginawa. Sinabihan siya ni Lolo Pepe na mabuting pang umalis siya at dalhin na ang mga tira-tirang pagkain na kanyang dinala.